Magandang umaga po sa lahat. Nang marinig ni Zacarias na ang kanyang asawa ay magdalang tao, ang una niyang naging reaksyon ay, imposible, matanda na kami, baog ang aking asawa. At sinabi sa kanya ng anghel, dahilan ikaw ay hindi nagtiwala sa Diyos, hindi ka mapagsasalita hanggat hindi isinisilang ang bata mula sa sinapupunan ng iyong asawa. Si Zacarias, 9 na buwan na hindi nakapagsalita, hindi nakarinig ng anuman. Siya ay naging pipi at bingi ng 9 na buwan. Ano kaya ang naging dahilan maliban lamang na sinabi ito ng anghel bilang patunay ng katotohanan ng kanyang sinabi kay Zacarias? Mahirap maunawaan. Siguro sa isang banda, nakikita natin na oo nga naman, napakalaking hiwaga. Paano mangyayari ito? Hiwaga, kasabay nito, isang bagay na inaasam-asam mo sa matagal na panahon na mangyayari doon pa sa panahon na pinaka-imposible na mangyari ito. Kaya siguro, una sa lahat, nang maramdaman ito ni Zacarias na parang totoo, talagang grabe ang kanyang kasiyahan sa puso niya. Talaga siguro gusto niyang sumigaw, pero ginawa siyang pipi ng Panginoon. At muli lamang siyang nakapagsalita matapos na pangalanan niya ang bata na Juan, ang pangalang ibinigay ng anghel doon sa sanggol. Juan na nangahulugan kaloob ng Diyos, biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos. Pero si Juan ay hindi lamang regalo kay Zacarias at kay Elizabeth, kundi regalo ng Diyos sa buong sambayanan ng Israel. Regalo na magdadala sa kanila doon sa daanan patungo sa Diyos. Regalo na siyang maghahanda sa kanila upang kanilang matanggap, makilala ang Mesiyas na darating. Pero paano ito mangyayari? Mangyayari lamang ito kung si Juan Bautista ay magiging tapat sa kanyang misyon, sa kanyang tawag na ihanda ang daraanan ng Panginoon. At ano ang unang mahalagang dapat gawin upang may paghanda mo ang daraanan ng Panginoon sa harapan ng tao? Kailangan ipahayag mo ang ganap na katotohanan tungkol sa tao at tungkol sa Diyos. Ipahayag mo kung ano ang kailangan upang ang tao'y maging handa sa pagtanggap sa Diyos. Kaya nga, ang unang salitang namutawi sa mga bibig ni Juan Bautista nung siya'y nagsimula na sa kanyang misyon, talikdan ang kasalanan, magbagong loob sa Diyos, bumalik sa Diyos. Ito ang mga salita ng katotohanan na kailangan tanggapin ng tao. Ikaw ay makasalanan. Marami kang pagkukulang na nagawa sa Diyos sa kabila ng kanyang kabutihan. Pagsisihan mo ito, baguhin mo ang iyong kalooban. Muli mong tahakin ang tamang landas, ang landas ng pagmamahal at awa ng Diyos. At si Juan Bautista, upang ito'y higit na maging maliwanag sa mga tao na sa kanya'y lumalapit at nagnanais na makinig at sumunod, naging napakabutal niya kuminsan sa mga tao. Doon sa mga taong
kilalang makasalanan at may lakas sa lipunan, ang sabi niya, kayong mga magnanakaw, ibalik ninyo ang pera sa kaban ng bayan. Huwag ninyong nakawin ang yaman ng bayan. Doon sa mga sundalo na nangaapi sa kapwa nilang mga Israelita, sinabi niya, huwag niyong gamitin ang iyong armas upang takutin ang mga tao. Protektahan ninyo, iyan ang inyong katungkulan. Doon sa mga nag-aakalang sila'y magaling, sila ay mabuti, sila ay mga taong kailangang saluduhan, sabi niya, kayong mga mapagpaimbabaw. Ibinibigay niyo ang bigat ng mga dalahin sa mga ordinaryong tao, pero kayo hindi niyo ginagawa man lang na sila'y tulungan. Pagbabago, hindi lamang sa isip at sa puso, kundi sa ating konkretong ginagawa sa ating kapwa-tao. Ito ang regalong dala ng Diyos kay Zacarias at sa sambayanang Israel sa katauhan ni Juan Bautista. Ang problema, ang hirap tanggapin ng ganitong regalong dumarating sa buhay natin. Kapag may taong inaharap sa atin ang buong katotohanan, mas nais nating huwag itong malaman at magbingi-bingihan na lamang. Lalo na kapag ang tawag ng pagbabago ay nakakaapekto sa atin ng sobra-sobra. Kaya nga, napakahirap magbago ng tao. Napakahirap magbago ng bayan sapagkat mas gusto nating manatili sa ating katayuan na medyo meron tayong parang masabing kalayaan at kasabay nito ay peace. Hindi ito ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay kaganapan ng katotohanan ng kanyang nais na ibigay na regalo sa sangkatauhan. Regalo na nagpapalaya. Regalo na kung saan walang naiiwan tungo sa kabutihan at karangyaan. Regalo na kung saan lahat ay may bahagi na kailangang matanggap at gawin para ito'y maging totoo sa buhay ng lahat. Ito ang panawagan sa atin ngayon ng ating bayan. Tanggapin natin ang katotohanang tayo'y mga Pilipino na naroon na sa ating mismong dugo ang korupsyon, maliit man o malaki. Ginagawa natin ito mula sa ating tahanan, sa ating eskwelahan, ang ating mga cheating na yan, ang ating mga ginagawa sa ating mga trabaho na kung minsan kapag walang nagbabantay sa atin, hindi tayo kumikilos ng maayos. Yung sa ating pamahalaan, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tanggapin natin, ito ang totoo at kailangan natin itong baguhin bilang tugon sa panawagang magbago na. Tanggapin natin nang sa ganon makapagsimula tayo sa pagbabago tungo sa kaganapan ng pangako ng Diyos. Sa sino man tapat hanggang sa dulo, ibibigay ko ang buhay na walang hanggan. Ito ang mensahe ng mga propeta, ito ang mensahe ni Juan Bautista, ito ang mensahe ng sanggol na sinilang sa Bethlehem. Pakinggan natin sila. Sila ang marigalo sa atin ng Diyos. Masana atin silang masunod nang tayo rin ay maging mga Juan Bautista sa bawat isa sa ating panahon. Regalo ng Diyos sa ating pamilya, sa ating bayan, at sa mundo.
Nawa, magkaroon tayo ng tapang upang harapin ang katotohanan ito at tunay na gawin ang pababagong hinihingi sa atin ng mga katotohanan tungkol sa ating sarili at sa ating bayan. Amen.